Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka-kontrobersyal na kaso dito sa mundo ng cryptocurrency. At yan po ang laban ng Ripple at SEC or Securities and Exchange Commission ng US. Ang kaso na ito ay may malawak na epekto hindi lamang po kay XRP kundi pati na rin sa buong crypto industry. Kaya ano nga ba ang bagong balita tungkol dito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya ayan po ang ating aalamin, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang last minute appeal ni Ginoong Gary Gensler? Yan, sa paglapit po ng January 15 deadline, naghahanda na po itong si Ginoong Gary Gensler, ang outgoing chairman ng SEC para sa isang last minute filing sa kaso laban kay Ripple. Ayon sa mga ulat, ang filing na ito ay isang opening brief para sa appeals process ng SEC. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Ang appeals brief na ito ay may layunin na i-challenge ang naunang desisyon ng korte na nagsasabing ang secondary sales na XRP ay hindi isang security. Kapag naging matagumpay po ang appeal, maaaring bumalik sa alanganin ang legal na status na XRP na muling magdudulot po ng kawalan ng katiyakan sa mga investors. Ngayon ay ano naman po ang papel nitong si Ginoong George Tenreiro sa kaso na ito. Kaya ayan, kahit na aalis itong si Ginoong Gensler, ang kaso po ay mananatiling nasa kamay ni George Tenreiro. Siya po ang Chief Litigation Counsel ng SEC. Siya ang nangunguna sa paglilitis laban kay Ripple. Ibig sabihin, kahit magkaroon po ng bagong chairman, maaring hindi po agad magbago ang direksyon ng kaso. Ngunit sa kabilang banda, ang paparating na pag-upo ni Ginoong Paul Atkins, isa po siyang pro-crypto na chairman, ay nagdudulot po ng pag-asa sa maraming XRP supporters. Kaya ang tanong ay mapapabilis ba talaga nito ang pagtatapos ng kaso? Ngayon ay ano po ang posibleng kahihinatnan ng kaso? Ayan, meron pong dalawang malalaking senaryo ang tinitignan ng mga eksperto. Una ay ang positibong resulta para kay Ripple at pangalawa ay ang negatibong resulta para kay Ripple. Kaya unahin po natin sa positibong resulta. Kung ma-dismiss po ang appeal ng SEC, magkakaroon po ng malinaw na regulasyon para kay XRP. Ang dating malabong linya kung ito ba ay isang security o commodity ay magiging mas klaro. Bukod dito ay may posibilidad na magbukas ng pinto para sa XRP ETF or Exchange Traded Fund kung saan ay magdadala ng mas maraming institutional investors sa crypto space. Yan, pagdating naman sa negatibong resulta, kung sakaling manalo ang SEC sa kanilang appeal, posibleng bumaba po ang tiwala ng market sa XRP. Maaari pong bumagsak ang presyo nito at magdulot ng mas malaking hamon para sa mga crypto projects na may parehong istruktura. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol dito? Ayan. Ayon po kay Ginoong Jeremy Hogan, siya po ang kilalang abogado sa crypto space. Malaki ang tsansa na matapos po ang kaso ngayong buwan ng April or May ngayong taong ito. Sinabi rin niya na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng positibong resolusyon sa ilalim ng bagong pamumuno ni Ginoong Atkins. Sa technical analysis naman, ayon po kay Ginoong Ali Martinez, kasalukuyang nasa bullish pennant pattern itong sa XRP. Kung malalagpasan po nito ang $2.73 na resistance, maaring makita po natin ang malaking pagtaas sa presyo ni XRP na aabot sa presyong $11. Pero kung hindi, ay posibleng bumalik ito sa support level na nasa presyong $2.05. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa ating bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan.
Mahalaga po ang kasong ito dahil ito ay direktang nakakaapekto sa presyo ni XRP at sa tiwala po ng mga tao sa cryptocurrency bilang isang investment vehicle. Kung maging positibo po ang resulta para kay Ripple, maaaring magdala po ito ng mas malaking oportunidad para sa atin. Halimbawa, maaaring mas madaling mag-trade kay XRP sa mas maraming platforms at mas tataas ang halaga ng ating investments. Sa kabilang banda, kung magtatagumpay naman po ang SEC, kailangan po mag-ingat dahil maaari pong magkaroon ng malaking pagbaba sa presyo ni XRP. Mahalaga po ang tamang risk management sa ganitong sitwasyon. Ngayon ay ang laban po ng Ripple at saka SEC ay isang malaking aral para sa crypto industry. Ipinapakita po nito ang kahalagahan ng malinaw na regulasyon at transparency sa mga projects. Kaya yan, para sa akin, yan, or ang aking masasabi tungkol dito, dapat po nating gamitin ang pagkakataong ito upang mas maging maalam sa mga legal na aspeto ng ating investments. Sa XRP ay may malakas po na potensyal. Ngunit gaya ng anumang investment, may kaakibat po itong risk. Kaya bago po tayo mag-invest, siguraduhin po nating naiintindihan natin ang mga posibleng epekto ng mga ganitong kaso. Kaya mga ka-crypto, patuloy po nating subaybayan ang Ripple versus SEC lawsuit dahil ang resulta po nito ay may malawak na epekto sa ating investments at crypto industry sa kabuuan. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.